So tayo po nasa ika-6 na commandments ng Panginoong Jesus. We finished 4. So ilang beses natin paulitin sinabi, hindi natin ulitin yung 4. Only the last one, the 5th one, yung maghugasan ng paa. Tinalakay po natin last Sunday. And today, ang pag-usapan po natin ay ang paksang show up. Palitawin ang iyong liwanag. Tayo po ay merong isang paghahambing na ginawa ang Panginoon. Inihambing po tayo sa isang ilaw. Pero yung ilaw ay pwede po natatalukbungan ng isang telang makapal at kulay itim. Pag ang ilaw, halimbawa isang bombilya, ay tinakpan ng makapal na tela na kulay itim, lalabas po ba ang liwanag? Hindi po lalabas ang liwanag. Kasi ito po ay natatalukbungan ng dilim noong pong telang makapal. So kailangan tanggalin po yun pong nakatalukbong upang lumitaw ang identity nito pong ilaw. Kasi ang identity po ng bombilya na yon ay magliwanag. So hindi po siya dapat na takpan. That's very ironic. At yan po ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Sinasabi niya kung sino tayo, ang identity natin, tayo ay mga bombilya, hindi lang bombilya, tayo ay mga ilaw. So ina-assume ng Panginoong Jesus, tayo nakakonekta sa source. At ang source ng energy ay walang iba kundi ang Diyos. At kung tayo nag-iilaw, dapat lang na ito po ay lumitaw. Ating pong text ay nasa Matthew chapter 5, 14 and 16. Basahin nga po natin ito sabay-sabay. Can you read aloud with me ito pong text na ito? Sige po, basahin po natin. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Nakakita na po ba kayo ng burol? Halimbawa po yung mga syudad na meron pong nasa ibabaw ng burol. Halimbawa, Baguio City, Tagaytay City. Kahit malayo pa lang, natatanaw natin, ilaw po doon. Kahit malayo. Ganon din po tayo. Kahit malayo, matatanaw ng mga tao yung atin pong ilaw. So ibig sabihin, kahit ikaw ay nasa ibang bansa, nandito yung mga tao, pwede nilang ma-sense, ma-perceive yung liwanag na meron ka. Tuloy po natin, verse 16. Sige po, sabay-sabay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. So, paliwanagin ang ilaw sa harap ng mga tao, meaning, show up. Show up. Show up to the world. Ang ganda po yung prayer ng isa pong best-selling author at isang well-known speaker sa medical world. Ang sabi niya, prayer niya tuwing morning is, Lord, tell me, how do I show up to the world today? Paano niyo ako gustong mag-show up, magpakita sa mundong ito? Dahil sa mundo pong ito, marami po ang nadidiliman. Marami po yung naguguluhan, nalilito. Marami po yung magulo ang buhay. So sila nasa kadiliman. Bagamat kumalat na ng kumalat ang ilaw. Dati 12 alagad, 12 ilaw lang. O sabihin nating 70 na alagad. O 500 na alagad. 500 na ilaw. Ngayon po, all over the world, milyon-milyon na po ang mga practicing Christians. Pera pa yung nominal Christians, meaning nominal Christians by name, sa pangalan. Kumbaga sinilang na magulang yung mga Kristiyano, so feeling niya Kristiyano rin siya. Pera pa yung nominal Christians, milyon-milyon na mga practicing Christians. And that is equivalent sa milyon-milyong mga ilaw. But even so, marami pa rin po ang mga nasa kadiliman. Why? Dahil po sa population explosion. Billions na po ang tao ngayon. May mga bago nagsulputan ng mga tao na meron siyang feeling na never siya enough, na siya laging kulang, magulo ang pamilya, abused, o di kaya ay siya ay rejected, o kaya winawasak niya yung buhay ng iba. Wala siyang pakialam, basta kumita lang, okay lang, masira ang buhay ng iba. Meron pong kadiliman at need nila ng liwanag. Yes, kumakalat ang liwanag, pero nandito tayo para abutin pa rin po yung mga tao na nasa dilim. So show up to the world. Paliwanagin ang yung ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila yung mabuting gawa, the good deeds. At ano po ang end result? Papupurihan ng Ama na nasa langit.
Rito po yung utos. Ang utos ng Panginoong Hesus, ano po yung utos ng Panginoong Hesus? Paliwanagin ang inyong ilaw. Again, tayo po na isang series ng mga topics patungkol sa ano ba yung mga commandments ng Panginoong Hesus. Ito po yung pang-anim na hindi po ito naka-order ng parang 10 commandments na commandment number 1 hanggang number 10. Ito po yung random. Kasi parang random lang din binigay ng Panginoong Hesus. So kinokolekta natin lahat ng commandments na ito para tayo ay makasunod ng maayos dahil tayo po ay disciples, followers of Jesus. Siyempre, pagka taga-sunod, dapat may sinusunod. At ano ba yung dapat masunod? Yung sinabi ng Panginoong Hesus. No? Ang simple po ng logic no? Tayo mga taga-sunod ni Jesus, ano dapat ang masunod? Sinabi ni Jesus, follow my commandments. So nililinaw pa, para gagather natin isang basket and then madali nating bunutin every time na kailangan natin. Madali nating i-review. At kaunti lang naman po ito. So sabi ng Panginoong Hesus, susunod kayo sa aking mga utos, hindi dahil natatakot kayo, kundi dahil nagmamahal kayo. Hindi na po tayo sumusunod dahil fear God. Fear God. Hindi po ganun tayo. Tayo po, we love God, so we obey. Hindi yung we fear God and so we obey. Hindi na po ganun. Hindi dahil tayo natatakot, kundi dahil tayo po'y umiibig, kaya tayo sumusunod. Pwede ba natin sabihin yon? Hindi dahil ako'y natatakot, kundi dahil ako'y umiibig sa Panginoon, kaya ako sumusunod. Ulitin po natin. Hindi dahil ako'y natatakot, kundi dahil ako'y umiibig sa Panginoon, kaya ako sumusunod. Make sense? Di ba sa mga magulang, ayaw natin na yung mga sumusunod lang yung anak natin kasi nanginginig sa takot. Bakit natatakot? May parusa. No, may palo, may kurot, may hambalos. Ayaw natin ng ganon. Ang gusto natin, sumusunod tayo dahil tayo nagmamahal. Yan sabi ni Jesus, because you love me, you obey my commandments. So, susundin natin to. Lord, mahal ko po kayo, kaya paliliwanagin ko ang aking ilaw sa harap ng mga tao. I will show up to the world. Sabi po sa English version, basahin po natin, minsan pa, sabay-sabay, read this aloud. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. In the same way, let your light shine. Kanina po, before men, of course before women also, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Pwede niyo po bang ituro yung katabi niyo o tapikin niyo, sabihin niyo sa kanya, you are the light of the world. Yan. Okay? Sabihin natin, let your light shine before others. Tingnan nyo nga kung nagniningning yung inyo pong katabi. Hindi po yung mukha nagmamantika, yung kung nagniningning po siya, may liwanag. Alright? Hindi po madali lagi na tayo po ay, ready to do good deeds, gumawa ng mabubuting mga gawa. Kailangan natin a lot of times ng encouragement. Yes, minsan meron tayong sapat na gasolina para gawin po yung mabuti and then magningning tayo para sa Panginoon. Pero may mga pagkakataon, kailangan po natin yung grupo, yung leader, yung kasama, una sila mag-encourage sa atin, magbibigay ng linaw sa atin kung anong dapat gawin. Nakakatulong po yung ganun. Nakakatulong po yung ganun. I realized na marami po mga tao, halimbawa po financially, o kaya sa skills, mga abilities, marami po willing mag-share. Problem is, yung iba, hindi nila alam kung saan, kung paano i-channel yung kanilang resources o yung kanilang energy. So kapag merong malinaw na project, doon pwede po nilang i-channel. O di kaya meron talagang trustworthy na program, i-channel nila yon. Willing mag-shell out ang mga tao, yung mga meron, yung may mga kakayahan, yung meron time, willing sila mag-share ng kanilang resources. Kailangan lang silang encourage or i-provide yung avenue. Yung mga vlog po, halimbawa ng UNICEF, yung mga humihingi ng tulong sa iba't ibang bansa para tulungan halimbawa yung mga bata sa Africa, yung mga nagugutom o sa ibang lugar. Minsan binasa ko yung mga responses, comments ng mga tao. May mga nagko-comment, nadala na kami dyan eh. Nagpadala kami ng tulong, tapos yun pala, kinukurakot ng government, tapos kaunti na lang bumababa sa mga taong pagbibigyan namin. Yun minsan na nakakadala sa mga tao, no? Yung hindi nakakarating ng maayos. So naghahanap sila, no? Sasabihin natin, ang daming mga multi-millionaire, mga billionaire.
Pero himahanap sila talaga ng trustworthy na program. No, maraming mga gustong tumulong. So, good deeds, no? Pagka tayo ay maraming pera din, by the way, syempre meron basic yung skills, basic yung ano yung meron tayo. Pero syempre kapag tayo mas maraming pera, sabi nga ni Haring Solomon, money is everything, mas malakas ang philanthropic work mo. No? Para may mga billionaires, ibibigay nila yung 90% ng kanilang billion dollars doon sa philanthropic work, meaning pagtulong. 10% lang ibibigay sa anak. That's a lot of money. At kahit hindi pa sila mamatay, ang dami nilang tinutulungan, kasi ang daming pera. So mga kapatid, this is an encouragement. Kung kayo naman ay nakalinya para umasenso, wag na tayong mag-guilty. Kakapiranggot lang yan. Yan po ay alikabok lang sa napakayamang Diyos ng universe. Nasain nyo na po. No? Kasi kayo naman yung magaganda ang puso. Huwag na natin hayaang lumagpak pa sa kamay ng mga pangit ang puso, right? Kayo yung magagandang puso, kayo na yung magsiyaman, kayo na yung magsiunlad. Huwag natin ituring nagiging karnal tayo, nagiging masama pag tayo yung mayaman. You know how to use it, I believe, for the glory of the Lord. Mas marami kayo matutulungan kasi mas maganda ang puso ninyo. Huwag tayong mag-guilty na umunlad, yumaman, kung tayo ay nakalinya doon. Kaya kung hindi ka nakalinya ron, huwag ka rin mag-guilty na hindi ka yumaman. Kasi minsan, linya-linya rin po yan. Pero bago ka magsabi na wala kang linya, itry mo muna. Hirap naman i-decide mo wala akong linya dyan. Pinatay mo na agad, hindi pa nabubuhay. So, try natin hanapin. So we need encouragement. Maybe a leader. Minsan kailangan lang ng leader, isang malinaw na program, isang malinaw na accountability, at saka mga tao na ating kakausay, encourage. Hebrews 10:24. Basahin nga po natin itong verse ito. Again, read this aloud. Let us consider thoughtfully how we may encourage one another to love and to do good deeds. Mabubuting gawa. Sa magitan ng mabubuting gawa, nagliliwanag po tayo. We let our light shine to the world. Sa Tagalog version, ito po mas madali tayo makakonect emotionally, no? Kasi ito po yung mga emotionally loaded ang words na ginamit po sa Magandang Balita, Biblia. Basahin nga po natin ito and dadamahin po natin ito pong wordings nito. Sige po, sabay-sabay. Sikapin din nating, ano daw po? Gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Yung iba sa atin, gising na. So yung mga gising na, gisingin po yung iba. No? Wag naman yung sobrang gising na masyado na mabigla. Yung maayos na paggising, gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa. Very, very important. Yung love God above all, love others as yourself. Napufulfill na natin ang buong scriptures by that. Sa paggawa ng mabuti. So, your light shows up through two things lang. Madali pong tandaan, hindi tayo malilito. Hindi po dapat tayo ma-confuse kung paano po natin mapapalabas ang atin pong liwanag. Number 1 is character, number 2 is career. Character, career. Magkatunog po yun. Character, career, or calling, or anointing. First is your wise, loving character. Sa magitan po niyan, nagsishine tayo. And next, your highest divine calling, career, or anointing. Yung wise, loving character, carefully chosen po yung ating ginamit na adjective po dyan. Yung character po natin, dapat wise. And that is about the brain. And then dapat tayo loving, that's about the heart. So dapat tayo ay, yung atin pong brain and ang heart ay coherent. Dapat magkaugma po yan. Hindi kasi tayo pwedeng cerebral lang. Hindi puro bugso na lang ng damdamin. Dapat po parehong nandyan. Kapag coherent po yung ating brain at ating pong heart, mas nasa powerful position po tayo para maglabas po ng light. So wise and loving, meaning matalino, mapagmahal. Therefore, yung ating pong love ay intelligent love. Okay? And then yung ating pong intelligence ay loving intelligence. Yung atin pong love ay wise love. Yung ating wisdom ay loving wisdom. Kumbaga sa Tagalog, yung ating pagmamahal ay matalinong pagmamahal. Para hindi tayo naaabuso. Alam niyo yung mga Kristiyano, candidate lagi sa abuso kasi mabait. So naaabuso ng mga kapitbahay, ng mga kakilala, yung kabaitan. So para hindi tayo naaabuso, kailangan natin ng matalinong pagmamahal. Make sense? Loving intelligence.
or intelligent love. And then, yung atin pong talino, dapat merong love. Kasi pag puro talino lang tayo, baka maging mayabang tayo. So, kailangan mapagmahal na talino. Pwede ba natin sabihin po yon? Intelligent love and loving intelligence. Mapagmahal, matalinong pagmamahal, and then mapagmahal na talino. Then pag pinagsama po natin yan, yung character and career or calling, wise loving character plus high divine calling or career equals your authentic self. Yung tunay na ikaw. Process po natin saglit. Wala na naman iba, di ba? Your character and then your calling, your authentic self. The best version of yourself. Character and career. So, wise, loving character. Okay? Wise, loving character and then high divine calling equals your authentic self. The best version of yourself. Pwede ba natin gawin yung action na yon? Yung wise, loving character. Sige po. Wise, loving character. No? Wise, loving character and then galing sa taas, highest divine calling or career equals your authentic self. The best version of yourself. Once more. Our wise, loving character and then our highest divine calling and career equals our authentic self. The best version of ourselves. Agree? Wala na pong ibang wala na pong tayong ipa-plus. Yan lang po. Yung character natin and then yung atin pong calling. Basahin po natin po yung isang passage na may kinalaman sa ating wise, loving character. Galatians 5:22-23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay, basahin po natin na dinadama natin, kasi emotion words po ito eh. Damahin natin na ito yung nasa atin. Okay po? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kagalakan. Lagyan natin na smile yung ating pong face. Kagalakan. Don't be too stiff, no? Kagalakan. And then kapayapaan. Damahin po natin. Bunga po ng Espiritu yan, character po natin yan. Then pagtsatsaga. Okay? Talagang tenacious ka. Kabaitan. Yan. Yung bang parang naiisip mo yung kabaitan damdamin, nagbibigay ka ng ginatan saka ng ice cream dun sa kapitbahay mong may diabetes, no? Yun. Para graduate na siya sa langit, no? Sobrang kabaitan, wag po ganon. Yung matalinong kabaitan, no? Kabaitan, kabutihan, no? Katapatan, kahinahunan. Naramdaman mo yan, no? Yung sino mga drivers dito, no? Yung kahinahunan, mahalaga sa drivers yan, no? Kahinahunan. Ano kaya mangyayari kapag yung isang tao bumaba ng sasakyan, tapos nakipagsuntukan, o kaya naglabas ng barel, tapos yung tao na yung pastor pa, no? Pastor pa. Ilaw ba yon o kadiliman? Kadiliman yon, di ba? Kaya pinapakita natin exage, no? Yun yung kailangan natin kahinahunan para makapag-isip tayo ng maayos anong dapat gawin at pagpipigil sa sarili. Maraming application yan, iba't ibang pagpipigil sa sarili. Halimbawa, yung mga nanay na talagang yung umuusok talaga yung tenga, umuusok ang bibig, umuusok lahat, ano? Dahil sa galit, no? O di kaya sa kapitbahay, galit sa kapitbahay. Pagpipigil sa sarili. Kasi mga kapatid, once nangyari po ito, pero pwede na makarecover. Halimbawa, sa lugar nyo, ilaw kayo. Tapos yung kapitbahay nyo, inaway nyo, no? Sinugod nyo. Makakwento ko lang. Bago pa lang Bible study sa bahay namin dati sa May Kawayan, Bulacan. Tapos mga, pa lang kami noon, mga grade 6 pa lang yata ako, ng grade 6. Tapos si nanay umaten na kasi nanood si tatay ng film showing, tapos binisita, nag-Bible study. Alam ng mga kapitbahay na nagba-Bible study. Sino rito ganun? Alam nila nagba-Bible study sa bahay ninyo. Alam nila may nangyayaring kakaiba, right? Alam nila may nangyayaring kakaiba sa equation ng buhay mo. Kasi biglang hindi ka na nila kasama sa tumpukan, biglang na iba kasi may schedule nga. Di alam na. Heto, hindi pa naman nababago ng gusto. Galit na galit ang nanay ko dahil parang naapi yata ako, kumuha ng screwdriver na mahaba. And then bumaba, and then ginaganon yung kapitbahay na lumabas ka rito, hawak niya. May pagkawaray kasi na, lumabas ka rito. Tapos, nung matapos lahat yung insidente na yon, nakita ko doon sa may mga pader sa gilid,
mga makadiyos daw, mga gano'n nakasulat ng chalk. Ang hirap burahin. Ang hirap burahin once hindi mo na control ang sarili mo. Amen o amen na amen? Kaya dapat talaga kahinahunan. Kasi hindi mo na mababawi. Mag-pray ka muna, Lord, ano pong dapat kong gawin? Bibigyan ka naman ng karunungan ng Diyos. Iniisip mo, hindi ako pwedeng tatapak-tapakan lang maapi. Titimbang-timbangin mo nga. Titimbang-timbangin mo ano yung pinakamatalinong paraan. Ayaw naman tayo hinahamak-hamak. Pero iniingatan mo ang iyong ilaw. Right? Iniingatan mo. Kasi sila naman una makakita ng ilaw, yung kapitbahay natin, yung kasama natin sa trabaho, sa school. So, pero kung sakali nagkamali tayo, o yung ating kapatid, nanay, kagaya nangyari sa akin, babawi din naman yan. Alam nyo paano bumawi? Lumipat kami ng bahay. Pero hindi ba kayo makakalipat ng bahay? Pwede ninyong lapitan, humingi ng tawad, pasensya na, no? Kasi sisimula pala naman akong nag-aaral, marami pang dapat baguhin. Pwedeng gano'n. Pag-pray mo, bibigyan tayo ng Lord ng guidance. Humingi ka ng counsel sa pastor o church leader, sambahay leader, ano bang pwedeng gawin? Nandiyan yung mga sambahay leaders natin para magbigay din ng mga payo sa atin. Kasi they've been ahead of us. Marami silang naranasan. And then yung love, marami siyang sanga-sanga na mga katangian. Mahalaga sa ating wise, loving character. 1 Corinthians 13:4-7. Basahin nga po natin. Ang pag-ibig ay, damahin natin matyaga. Ano daw ang pag-ibig? Sunod, magandang loob. Ano pa? Hindi mainggitin. Yung mga iba dyan, pagkalimbawa, may bagong TV yung kapitbahay mo, may bagong kotse yung kuya, ate mo, bunso nyo, o kaya ay na-honor yung isang klase, yung mainggitin, no? Hindi mainggitin ang love. Hindi mayabang ni mapagmataas man. Damahin, mga kapatid. Hindi mayabang, hindi pag umasenso ka, naging sikat ka, hindi ka mapagmataas o mayabang. Ang pag-ibig ay hindi magaspang ang pag-uugali. Damahin po natin. Kasi part yan ng wise, loving character. Hindi ka rude, no? Hindi ka bastos. Hindi ko na pansin ito, pero napansin ko lang dun sa... Nandito ba kayo nung meron tayong film showing ng isang Saturday, Men and Women, Family Matters. Ang ganda po nun, pag hindi nyo pa napanood, Family Matters. Meron pong portion doon na parang gusto na nung pinakatatay, nung lahat, no? Kasi angkan sila, no? Pinakalolo at tatay, na maiayos yung pamilya. Tapos sabi niya, pupunta tayo doon kasi wedding anniversary nila. Tapos nung nandun, may isa akong request. May naglabas siya ng basket. Tapos yung basket, lagayan pala ng cellphone, lagay lahat ng cellphone. Lahat ng cellphone dito sa basket. Walang magsa-cellphone for 3 days yata. 2 days, 3. Walang magsa-cellphone. And then, yung isang may-ari ng negosyo, parang, kailangan ko ito eh. Hindi ka naman, parang, hindi ka naman masisira ang buhay mo ng ilang oras lang o ilang araw na nilagay nila, pati yung mga anak, yung mga apo, nilagay doon. At nakapag-usap-usap sila. Minsan natanggap na natin yung magaspang na pag-uugali sa bahay. Di ba? Dinner tayo, nagla-lunch, pero hindi nag-uusap. Kasi iba ang kausap, yung cellphone sa gadgets. No? Ang dami pong kagaspangan na ugali, natatanggap na lang natin. Pero out of love, pwede tayong mag-sacrifice. Dapat bumili rin tayo ng basket. O dito lalagay ang mga cellphone habang kumakain. Pwede sigurong gawin yon. Hindi makasarili, hindi magagalitin. O yan, ay mga magalitin, take note. Character. O mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. O yung mapagtanim ng sama ng loob, take note. Character, you shine. Nagla-light ka. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay ano daw po? Nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang bukas. Wakas pala, wakas. Nagtitiyaga hanggang wakas. Mahaba ang pisi, hindi maigsi ang pisi ng pagmamahal. Amen? Mahaba ang pisi. Sa habaan natin ng ating pisi. Kasi yan ay indication na yung ating love ay nag-grow. Nagtsatsaga hanggang wakas. Sabihin mo nga sa katabi mo, habaan mo ang pisi ng iyong pagmamahal.
Ito pa, part ng character, no, sa wise, loving character. Philippians 4:8. And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and praiseworthy. So dapat ituon natin yung ating isip kung ano yung totoo. No? Hindi lang yung pantasya, yung totoo. Yung kagalang-galang, yung tama, yung dalisay, yung kahali-halina, and kahanga-hanga. At isipin natin mga bagay na excellent and praiseworthy. Hindi lang isipin, kundi gawin. Mahalaga po yung excellence sa ating character. Kasi pag tayo po yung excellent, halimbawa po sa school, sa office, yung market value natin tumataas. Pag tumataas ang market value mo, that means promotion. That means material blessings. And that means also good relationships. Pag tayo po yung nagiging excellent. Yung word po na excellent, hindi lang yan para sa mga magna cum laude, summa cum laude, valedictorian, salutatorian. No, ang word na excellent ay para sa atin pong lahat. Kasi iba-iba po ang ating anointing. Maging excellent tayo sa ating anointing, that shows our character. Another is our highest divine calling, yung galing sa Spirit anointing. Parang noong unang panahon, kapag binuhusan ka ng langis, halimbawa yung mga hari sa Old Testament, pag binuhusan ng propeta ng langis, ibig sabihin, pag anointed ka, binuhusan ka, parang ointment, anointing, oil, binuhusan ka ng langis, pinapakita sa yung role mo as king. So tayo meron ding anointing, binibigay sa atin ng ating role. Tingnan po natin ang ating role sa Luke 4:18-19. Ito ay kay Jesus, pero ito rin sa atin para din po sa atin. Dahil tayo inatasan niya po. Luke 4:18-19. The Lord's Spirit has come to me because God has chosen me. Meaning, anointed me. At ano yung anointing? Ano yung role natin? Sabay-sabay po. To tell the good news or the gospel to the poor. Yung mga nangangailangan. Kailangan nila ng magandang balita. Dahil maraming mga tao, very poor ang self-image. Very poor ang perception sa life. Very poor ang kanilang spiritual connection. Very poor ang kanilang relationship. Ang daming mga poverty na naranasan. Kailangan nila yung good news. Then tuloy po natin, the Lord has sent me to announce freedom for prisoners, to give sight to the blind, and to free everyone who suffers. So palalayain natin yung mga nakakulong, yung mga nasa dilim, nakakulong sa mga maling paniniwala. To give sight to the blind, kailangan nilang ma-open ang understanding. Makakita, kailangan nilang lumaya. And to say, this is the year the Lord has chosen, the year of God's favor or blessings. Na kailangan malaman nila na ang buhay nila ay hindi sinumpa. Na ang Diyos hindi niya nais na puro mga bad circumstances ang sa kanila. Iniisip nila, ay ako'y sinumpa, puro masama nangyari sa aking buhay. Na ma-realize nila na hindi gano'n ang Diyos. Na ang Diyos ay merong nilalaang magandang buhay. Fullness of life. Ang gusto ng Diyos sa lahat. Kabuuan ng buhay. And maybe this year, 2024, ang year of God's favor or blessing sa isang tao, o baka sa iyo kapatid, this is the year of God's favor or blessings. Marami akong nakita mga kapatiran na nakaranas ng year of God's favor, year of God's blessings. Hingin natin sa Lord yan, i-claim natin, Lord, kailan po ang aking year of your favor, year of your blessings. Hindi lang material blessings, kundi pati spiritual breakthrough, ministry breakthrough, yung anointing natin magkaroon ng breakthrough. Yan tatlo po na yan, tatlong arrow na blue, yan po ang atin pong highest calling. The highest calling. Agree po ba tayo? Hindi po natin highest calling yung work lang, although through our work, dadaan po yung atin pong ilaw, yung parang, yung iba kasi work lang para sa pera, work lang para sa pera. Pag pumunta ka sa BGC, sa gitna doon, sa may market, halimbawa rush hour, kita mo yung frenetic pace ng mga tao, ganun parang mga langgam. Tapos yung mga, halimbawa, kahit dyan sa Alabang, no, sa Makati, kita mo yung mga tao, yung frenetic pace nila, no, parang na lang yung mga tao,
kung ganito po ang kanila pong thinking na parang work, para kumita, para magkabahay, para mabayaran yung mga mortgage o amortization, parang yung life nila nagre-revolve na lang sa work, and money. Hindi nila alam na meron silang pwedeng maging balanced life. Na mag-work sila, pero merong life and work balance. Again, wise loving character plus highest divine calling and career equals your authentic self, your best version of yourself. Ulit nga po, wise loving character plus highest divine calling equals your authentic self, the best version of yourself. Again, Matthew 5:14-16, gayon din naman, dapat din yung, ano daw po? Ano yung utos? Paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga. Utos po ba ito ng Panginoong Hesus? Mahal natin ang Panginoong Hesus, right? So susundin po natin. Paliliwanagin natin ang ating ilaw sa harap ng mga tao. Show up. Show up to the world. Show up to your community. Show up to your academic community. Show up to your workplace. Ipakita mo na ikaw ay anak ng Diyos. Huwag ka nang magtaong mong talukbungan ng maitim na telang makapal yung identity mo. Ilabas mo ang iyong ilaw. Sa magitan ng ano po, makita nila ang iyong mabubuting gawa, divine character and calling, at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Meaning, share din po natin sila ng good news. Gumawa po ako ng isang, well, you can call this a poem, or a prayer, an incantation, or a mantra. Show up, no? Now I will show up. Can you read with me? Babasahin po natin na meron po siyang feeling, no? Pero bago yon, sige po, unawain lang muna natin bago natin masabi. Now I will show up, meaning nagpapasya ka, sige, ililitaw ko na yung ilaw ko. Mamumuhay ako ayon sa aking highest calling. Hindi kung ano yung mga lower callings lang. Tapos na ako doon, punta ako sa highest calling. Build up ko yung sarili ko. Kasi minsan, yung ating pag-show up, meron yung mga immediate, and then medium term, ibig sabihin may gagawin ka pa, and then long term. May nakikita ka na pag naging ganitong tao ako, mas marami akong ma-impluwensya, maliliwanagan. So ang gagawin mo ngayon, mag-aaral, hahanap ka ng coach, hahanap ka ng mentor, magpapatrain ka para marating mo ito. Pero hindi mo muna hintayin yon, habang ngayon, meron ka na magagawa. So mag-iilaw ka na. Pero pagdating dito, meron ka nakikitang isang tao, gusto kong maging ganito, Lord, para mas marami akong ma-impluwensya. May mga ganyan sa atin, hindi man sa lahat sa atin. Meron tayong isang certain person na maabot maybe after 3 years, 5 years, 10 years. I'll be like this at marami akong maabot. So i-build up mo ang sarili mo. I will build myself up. I will read books. I will read mga related vlogs. I will interview people. I will take a model because success leaves clues. Sabi ng isang well-known author, success leaves clues. Makakakuha ka ng clue para maabot mo yung success na ibang mga tao. I will step up with love. So mag-i-step up ka na may pagmamahal. Magsaset ako ng bagong standard. Hindi ako go with the flow lang. Magsaset ako ng new standard na tama at kailangan. A new standard. A better standard. I will help people to see. I will help set people free. That's our anointing, right? Sa Luke. And I will enjoy life to the fullest. Dapat tayo muna nag-enjoy ng life to the fullest. How is that? Magitan ng character, sa magitan ng buting gawa, sa magitan ng mga material blessings. Kasi pag okay tayo sa character, do you agree with me? Pag okay tayo sa character, okay tayo sa wisdom and love, yung blessing dumarating sa atin. So ma-enjoy mo yung life to the fullest. At pag na-enjoy mo yung life to the fullest, nasa position ka para tulungan yung iba mag-enjoy ng life to the fullest. So mag-show up ka, tayong lahat ay mag-show up, all for God's glory. Tayo pong lahat ay tumayo at atin pong babasahin po itong maiksing mantra po na ito. And let's read this with feelings. So follow me, sabay-sabay po tayo. Now I will show up. Sabay-sabay po. Now I will show up. I will live up to my highest calling. I will build myself up. I will step up with love. I will set a new standard. I will help people to see. I will help set people free. I will enjoy life to the fullest. And I will help others enjoy life to the fullest.
I will show up. I will show up. We will show up. All for God's glory. Once more, sabay-sabay po tayo, hindi na after me, but together with me. Let's go. Now I will show up. Sabay po kayo, I will live up to my highest calling. I will build myself up. I will step up with love. I will set a new standard. I will help people to see. I will help set people free. I will enjoy life to the fullest. And I will help others enjoy life to the fullest. Sabay-sabay po tayo. I will show up. I will show up. We will show up. All for God's glory. Palapakan po natin ang Panginoon. Makaupo na po muna tayo. Sige po, upo muna tayo. Turo niyo po yung katabi niyo. Sabihin niyo, habang binabasa natin itong kasunod na verse, sabihin niyo po, you are the light of the world. Next verse please, Matthew 5:14-16. Basahin po natin at ituro niyo yung katabi niyo, tapikin niyo po. Go. You are the light of the world. Let your light shine before men, that they may see your good deeds, divine character and calling, and praise your Father in heaven, all for God's glory. Hebrews 10:24, remind ko lang po yung kahalagahan that we help one another. Sometimes kaya natin mag-isa, but a lot of times kailangan natin ng leader, ng kasama. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa. Nagising po ba tayo? Gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa na mabuti. By that time you think na, nagawa ko na magmahal sa kapwa, pag nilagay mo lang yung time and energy mo, magugulat ka. Marami pang i-reveal ang Lord sa'yo na ways para magmahal sa kapwa. Right? Pag nilagay mo yung time, manabay ka ng time in devotion and quiet time, ma-amaze ka, akala mo, nagawa ko na yung mabuti. Ma-amaze ka sa mga pwede mo pang gawing mabuti. By the time na inisip mo, na-reach mo na yung limit mo, no, hindi mo pa na-reach ang iyong limit. Through character and career calling. Now, sometimes may mga humahad lang. Sa part 2 po natin next Sunday, don't miss this, i-deal natin ng mabuti, ano yung talukbong na kulay itim na makapal na tela na yon. I-deal po natin mabuti isa-isa yung humahad lang. Because alam niyo yung reality, maraming mga Christians takot mag-show up. Right? Real talk. Takot mag-show up. Hindi alam ng kanyang kasama na Christian siya. Hindi alam sa office na Christian siya. Hindi alam sa school na Christian siya. Meron mga ganon. Hindi alam ng mga kamahal niya sa buhay na siya ay follower of Jesus. At titingnan natin ang dahilan bakit, ano yung tumatalokbo na yon. At iisa-isahin nating tatanggalin by the power of the Spirit of God. Dahil hindi ko po kayang tanggalin ito, kailangan pong tanggalin ito ng Espiritu ng Diyos sa atin pong buhay. So we will shine. Kagaya ng atin pong identity. So show up, palitawin ang iyong liwanag. Ano po nakalagay sa kanan? Sabay-sabay po. Isa pa po, lakas po. Once more, pinakamalakas na kaya nyo. With feelings, galing po sa inyong damdamin. Go! Isa pa, yung pinakamalakas nyo. Time to show up na po ba? It's time to show up. You don't know when life will end. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mamatay. No? Ngayon, nililibing na po, 11 o'clock, baka nakalibing na po si Donnie, dati nating member dito. Surprised. Parang lakas-lakas, the last memory ko, ang lakas-lakas pa niya. Asawa ni Wena, right? Pero ngayon, every time nandun ako sa lamay, grabe, ang buhay, hindi mo talaga pwedeng sabihin. Habang may lakas ka pa kapatid, no? Don't take this pananakot kundi because of urgency. Hindi lang ikaw, pati buhay ng iba. It's time to show up. Habang tayo may lakas at buhay. And to show up means, sabay-sabay po, to be clearly visible. Wala nang ano pa, wala nang pagiging tentative pa. Just be clearly visible. Tanggalin na yung mga agam-agam.
Just be clearly visible. Maging malinaw na ikaw ay tagasunod ng Panginoong Yesus. Again, for the last time, kahit na kayo po ay nakaupo, sige po, hindi ko po kayo pangunahan, sabay lang po kayo sa akin, okay? Ready? Para tayong isang chorus, isang orchestra. Ready? Go. Now I will show up. I will live up to my highest calling. I will build myself up. I will step up with love. I will set a new standard. I will help people to see. I will help set people free. I will enjoy life to the fullest. And I will help others enjoy life to the fullest. I will show up. I will show up. We will show up. All for God's glory. Palapakan po natin ang Panginoon. At magandang umaga po sa atin pong lahat.